Lord God, salamat po muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, na ibinibigay mo upang magkaroon po kami ng fellowship. Salamat po sa pag-iingat, sa gabay, sa mga biyaya, sa mga pagpapala, kapatawaran, kalinisan, ganun din po sa aming mga mahal sa buhay. Lord, as we continue this, ingatan mo po kami, gabayan mo po kami, Panginoon, upang ang iyong mga salita lamang po ang aming marinig. Ganun din po sa pag-aawitan namin, sa aming small groups, patuloy mo po kaming gabayan at ingatan, Panginoon. And Lord, minsan pa, salamat sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin. Salamat at every day is a new day. Thank you, Lord. At ang lahat ng ito ay idadalain ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. 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 Amen po. Tayo po ay magsisimula na, mga kapatid. Buksan po natin sa book of Matthew, chapter 12, verses 46 to 50. Matthew chapter 12, verses 46 to 50. While Jesus was still talking to the crowd, his mother and brother stood outside, wanting to speak to him. Someone told him, "Your mother and brothers standing outside, wanting to speak to you." He replied to him, "Who is my mother and who are my brothers?" Pointing to his disciples, he said, "Here are my mother and brother. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother." Yeah. Amen. Salamat po sa pagbasa, Sister Glo. Habang ang ating Panginoong Hesus ay nagsasalita or nagtuturo po sa karamihan, sa English version po ay crowd. Sa other version po ay multitudes of people. Habang siya ay nagtuturo, dumating po yung kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. Alam naman natin ang kanyang ina ay si Maria, di ba? Siya po ang nagluwal sa kanya, pero sa pamamagitan po ito ng banal na espiritu. Si Maria tapos si Joseph, nagkaroon po sila ng ibang mga anak. Okay, so sa pamamagitan na po ng pagtatalik ni Maria at saka ni Joseph, nagkaroon po sila ng anak. Pero ang ating Panginoong Hesus po, siya po ay naipanganak sa pamamagitan po ng banal na espiritu. Sila po ay pumunta doon kung saan naroon ang ating Panginoong Hesus kasi marami po silang naririnig tungkol sa ating Panginoong Hesus. At yung kanilang naririnig, hindi lamang po puros positive. Okay? Ano po yung mga positive na naririnig nila sa ating Panginoong Hesus? Siya po ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, nagtuturo ng salita ng Diyos. Yan po yung mga positive na naririnig nila Maria at ang kanyang mga kapatid sa kanya. Pero bukod dyan, meron po silang napapakinggan na mga negative din sa ating Panginoong Hesus. Kaya tignan po natin sa Mark chapter 3, verses 20 to 21. Mark chapter 3, 20 to 21. Pag-uwi ni Hesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Sobrang busy po sa ministry ang ating Panginoong Hesus. Hindi man lang makuhang kumain, pati ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sino po yung kanyang mga kasambahay? Sila Maria at ang kanyang mga kapatid. Sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Okay, so bilang isang ina, syempre mag-aalala ka kung may mga napapakinggan kang hindi magaganda, di ba, tungkol sa iyong anak. So hindi lamang po positive yung napapakinggan nila sa ating Panginoong Hesus,
kundi may mga negative din na napapakinggan nila tungkol sa kanya. Pero ito pong mga negative na napapakinggan nila tungkol sa kanya, ito po ay gawa ng mga kumakalaban sa kanya. Okay, hindi po totoo. Sino po yung mga kumakalaban sa kanya? Sila po yung mga religious leaders ng panahon ng ating Panginoong Hesus. Sila po yung mga Pariseyo. At itong mga Pariseyo, mayroon din po silang mga alagad. Ang ginagawa nila sa ating Panginoong Hesus, sinisiraan nila siya, gusto nila siyang siluin, gusto nila siyang ipapatay. Kaya pumunta po sila Maria na kanyang ina at ang kanyang mga kapatid para iuwi siya or kausapin siya. Kasi sabi po sa verse 46, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. Ngayon, ang ginawa po nila Maria, sila po ay nagputos ng isang tao para sabihan po ang ating Panginoong Hesus na nandun sila sa labas. Mapapansin po natin mga kapatid, parang, alam mo yun, parang nahihiya sila Maria. Di ba? Kasi kung anak mo yung speaker, pwede mo namang sabihin na anak ko yung nagtuturo. Siyempre, pararaanin ka ng mga tao para lumapit kay Jesus, di ba? Pero ang ginawa nila, nakatayo sila sa labas at nagputos sila ng isang tao para sabihan si Jesus na andun sila sa labas at gusto nila siyang makausap. Ngayon, tignan natin yung kasagutan ng ating Panginoong Jesus doon po sa taong inutusan nila. Ano po ang sagot ng ating Panginoong Jesus? Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Sabi po niya sa verse 48 ng ating main text. Hindi ba parang hindi magandang pakinggan, di ba? Halimbawa, pinapatawag mo yung anak mo, tapos may inutusan kang tao, tapos sabi ng anak mo doon sa inutusan mong tao, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Hindi ba parang hindi po magandang tignan. Pero tignan po natin na dito pala ay may itinuturo ang ating Panginoong Hesus na isa pang pamilya. Meron po palang itinuturo or tinutukoy ang ating Panginoong Hesus dito na isa pang pamilya bukod po sa ating biological family. Sabi niya ng ating Panginoong Hesus doon sa taong inutusan nila Maria, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Maaaring ang tanong na ito ay personal na tanong ng bawat isa sa atin. Ano kaya yung pamilya na yun, mga kapatid? Isang pamilya na yun na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus, spiritual family. Ang kasunod po na tanong dyan, ako ba'y miyembro ng pamilya ng Diyos? Hindi lahat ng tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Sa totoo lang. Hindi lahat ng tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Bakit po? May mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. May mga tao na kumakalaban sa Kanya. May mga tao na mas gusto nila yung madilim na buhay kaysa sa mabuting pamumuhay. So hindi lahat ng tao ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Sino-sino? Hindi rin itinuturo ng Biblia ang pagiging ama ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi itinuturo ng Biblia ang pagiging ama ng Diyos sa lahat ng tao, pero lahat ay Kanyang nilikha. Okay, magkaiba po yun. Lahat ay Kanyang nilikha. Isa pa mga kapatid, hindi rin itinuturo ng Biblia ang pagiging kapatiran na gawa ng tao. Ano po yung mga halimbawa niyan? Mga fraternity, mga sorority, hindi po yan itinuturo ng Biblia. Okay? So, ang pamilya po ng Diyos o yung spiritual family ay batay sa isang natatanging relasyon. Okay? Ang pamilya ng Diyos ay batay sa isang natatanging relasyon. Paano po maging miyembro sa pamilya ng Diyos? Unang-una, hindi sa pamamagitan ng physical o kaya yung tinatawag na
laman at dugo. Basahin natin sa John chapter 1 verses 12 to 13. John chapter 1 verses 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Para po tayo maging miyembro ng pamilya ng Diyos, sabi doon sa ating binasa, lahat ng tumanggap sa Kanya kailangang tanggapin, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan kailangang sumampalataya o maniwala. Kanino po? Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ano po yung benepisyo? Pagkakalooban sila ng karapatan. No, pinag-uusapan dito yung rights. No, magkakaroon ka na ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya pwede na po tayong tumawag sa Kanya. Pwede na po natin siyang tawaging Ama. Okay? Unang-una, hindi po sa pamamagitan ng pisikal o kaya laman at dugo. Kailangan sampalatayanan natin siya, kailangan tanggapin natin siya, ang Panginoong Hesus, upang maging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Tignan rin po natin sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Upang maging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos, kailangan ikaw ay tinubos. Tinubos sa banal na dugo ni Kristo. Hindi po natin kayang tubusin ang ating sarili, hindi po natin kayang bayaran yung ating kasalanan. Walang ibang makakapagbayad niyan, makakapagtubos niyan, kundi sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Upang maging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos, hindi po sa pisikal o kay laman at dugo. Pangalawa, hindi sa pagiging religyoso. Hindi sa pagiging religyoso. Tignan natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 5. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Napansin po ba natin yung binasa natin? Sabi doon, may anyo ng kabanalan. Kapag manamit, mukhang banal. Kapag magsalita, parang banal na banal. No? Sinabi doon, meron lamang siyang anyo ng kabanalan. No? Ito pala ay banal na aso o kaya santong kabayo. Di ba? Kumbaga, hypocrite. Meron lang siyang anyo ng kabanalan. Hindi sa pagiging religyoso upang tayo'y maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Marami pong mga religyoso na masasama po yung mga pag-uugali o kay mapanghusga sa kapwa. Even nung panahon po ng ating Panginoong Hesus, sino po yung mga mapanghusga sa kapwa? Yung mga Pariseyo, sila pa naman yung mga religious leaders that time. Sila po ay mga religyoso. Pagdating po sa gawaing banal, masisipag po sila, talagang nag-iika po yung mga yan. Pero ang kulang sa kanila, sa pananampalataya, sa habag, sila po ay mapanghusga sa kapwa. Magkaiba kasi yung religyoso sa maka-Diyos. Tignan din po sa Mateo chapter 15 verse 8. Mateo chapter 15 verse 8. Na may mga tao na
iginagalang nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang bibig, pero yung puso nila malayo. Mateo chapter 15 verse 8. Iginagalang ako ng bayang ito. Sino po yung bayang ito na tinutukoy? Yung mga Israelita. Sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. No, kumbaga lip service lang yung ginagawa nila, sanguso lang, wala sa puso. No, pasigaw-sigaw sila ng praise the Lord, pero yung puso pala nila malayo sa Diyos. No, hypocrites. Isa pa po, may mga tumatawag sa ating Panginoong Hesus sa mga huling panahon na sinasabi nila, Panginoon, Panginoon. Tignan po natin sa Mateo chapter 7 verse 21 na ang mga ito mga manggagawa rin. Okay, Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay, hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoon na Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ito po ay mga manggagawa. Kung itutuloy po natin yung talata, sabi nila sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Hindi ba nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Hindi ba sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Pero ang sagot ng ating Panginoong Hesus, ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So itong mga taong ito, ginagamit lang nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus para po sa kanilang mga personal na interest, mga personal na motibo. Gusto nilang magpasikat, gusto nilang magpayaman. Ginagamit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pero sabi po ng Panginoong Hesus sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Okay? So yung pagiging miyembro po ng pamilya ng Diyos, mga kapatid, hindi po sa pamamagitan ng pisikal, laman at dugo, kundi sa pamamagitan ng pagtanggap, pagsampalataya, at sa pamamagitan ng pagtubos ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, hindi po sa pamamagitan ng pagiging relihiyoso, kundi sa pamamagitan ng tunay na maka-Diyos. Amen? Ngayon, ipapakilala po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang itinuturing na pamilya sa spiritual. Sa verse 49, sabi ng ating Panginoong Hesus, iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad. At sinabi niya, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. So ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus dito na kanyang pamilya sa spiritual ay ang kanyang mga alagad. Ano pong ibig sabihin ng alagad, mga ating kuya? Pwede po kayo mag-unmute kung gusto po ninyong sumagot. Ano po ang ibig sabihin ng alagad? Disciples. Disciples, followers. Amen. Yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Okay. So, ang alagad ay hindi lamang nag-aaral ng salita ng Diyos, ngunit isang masunurin at tinutularan niya ang kanyang guro. So itong mga alagad, tinutularan nila ang kanilang guro. Sino po yung kanilang guro? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Okay? Yun po ang alagad. So sila po ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na kanyang pamilya sa spiritual. Ngayon, palalawakin pa po natin. Tignan po natin sa verse 50, sabi niya doon, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos
Okay, kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina. Sabi po ng ating Panginoong Hesus sa verse 50, sino mang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay siyang aking pamilya sa espiritual. Sino man, ibig sabihin kahit sinong tao, kung siya ay gumaganap, gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama na nasa langit, ay siyang pamilya ng ating Panginoong Hesukristo. Kabilang po sa pamilya ng Diyos. So hindi lamang po yung kanyang mga alagad, sino mang tao na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Napakaiksi po yung ating pag-aaral, mga kapatid, kasi nga meron po tayong small groups. Pwede po ninyong i-expand yan sa inyong small groups. Sa ating po pagtatapos, di mo ba nakakatuwa na ikaw, ako, tayong lahat ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya po ang tawag natin sa bawat isa, ano pong tawag natin sa bawat isa? Brothers, sisters, diba? Kasi we are one family of God. Ako, kahit tawagin akong brother, okay lang. Tawagin akong pastor, it's okay. Naiintindihan ko kasi na we are one family of God. Kaya ang tawag natin sa isa't isa, brother and sister, even po sa langit, ganun din po ang ating tawag sa isa't isa. Araw-araw ay mayroon tayong pagkakataon upang gampanan ang kalooban ng Diyos. Binabanggit kasi kanina, kung sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ay siyang aking pamilya sa espiritual, sabi po ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw mayroon po tayong pagkakataon upang gampanan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ano po yung patuloy na katibayan ng pagiging kasapi ng pamilya ng Diyos? Kailangan may katibayan yan, mga kapatid. Hindi po basta tumanggap lang po tayo sa ating Panginoon at sumampalataya ay miyembro ka na ng pamilya ng Diyos. Meron pong katibayan dapat. Okay, tignan po natin sa John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. Hindi po pwedeng maging miyembro ka ng pamilya ng Diyos pero ikaw naman ay suwail sa utos ng Diyos o sa salita ng Panginoong Hesus. John chapter 14 verse 15, sabi dito, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking utos. Okay, yung katibayan na ikaw ay patuloy na kasapi ng pamilya ng Diyos, ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Hesus. So, ang pagmamahal natin sa Diyos ay makikita rin sa pagmamahal natin sa ating kapatiran at sa ating kapwa. Ito po ang tandaan natin, mga kapatid. Lahat po tayo dito sa Zoom ay magkakaibang bansa, magkakaiba ng salita. Kahit anong lahi ka, kahit anong wika mayroon ka, kahit saang lugar o bansa ka, hindi man tayo magkakakilala, hindi man natin nakikita lagi ang bawat isa, pero iisang pamilya tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo. Tandaan, mayroon tayong Ama na nasa langit na pwede nating takbuhan sa lahat ng ating mga dinaranas sa mundong ito at siya'y nakikinig basta't tumawag lamang tayo sa Kanya. Huwag na huwag po nating kakalimutan, mga kapatid, tayo po ay miyembro. We are members of the family of God. Kaya meron po tayong spiritual na Ama na ang Diyos na pwede nating takbuhan sa tuwing meron tayong dinaranas na pagsubok o mga problema. Di ba sa isang pamilya walang perfecto? Sino pong makakapagsabi na perfect po yung kanyang family? Di ba? Wala. Sa isang pamilya, minsan may awayan, may hindi pagkakaintindihan, may tampuhan, di ba? Even sa church, may hindi pansinan.
Pero ito po ang nakakatuwa. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Sa bandang huli, nagkakasundo tayo at yan ay ang pamilyang nagmamahalan. Sa ayaw at gusto natin, kahit ayaw natin yung isang tao, tayo pa rin ay iisang pamilya sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo. Tandaan natin, walang perpektong pamilya, pero mayroon tayong perpektong Ama, ang Diyos. Amen? So gaya po ng ating kinanta kanina, welcome to the family. And salamat po mga kapatid. God bless everyone. So, sabi po ninyo, bitin ulit yung 15 minutes. Dati 10 minutes, bitin, 15 minutes, bitin. Kung gagawin natin 20 minutes. Okay? 20 minutes. Kaya ate pa lang yung 15 minutes. Lalo na po, pag maganda po yung topic. Yes, Agad ba kasi topic? Okay. Masaya naman. Salamat po, kapatid. Ha? Salamat po. Ganito po ang gawin natin. Okay? Kung bitin pa rin yung 20 minutes next time, you can connect po with your disciple group leader. Okay? Huwag po kayong maingay sa kanila. No? Pwede po kayong magtanong sa kanila. Okay? Kung gusto ninyo, pwede po kayong mag-chat din sa akin. Amen? Friend naman tayo sa mga Facebook, kaya huwag po tayong mahihiya. No? Okay? So, salamat po muli mga kapatid sa inyong sa inyong participations. Sana po sa susunod na video, magkita-kita po ulit tayo. Amen? Okay? So, sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay muli mga atin kuya, ay officially isasarado na natin ang ating Bible study. Salamat po muli mga atin kuya. Tayo po ay mananalangin muna bago po tayo mag-officially close. So Lord, salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong gabay. Salamat po sa iyong mga direction, sa iyong wisdom, Lord God. And Lord, naway tulungan pa po kami ng iyong banal na espiritu upang mas lumalim pa po kami sa iyong mga salita. Gawin mo po na magkaroon kami ng appetite, maging uhaw sa iyong mga salita, Lord God. At bigyan mo po kami ng wisdom and understanding para maintindihan po namin ang mga ito. At bigyan mo rin po kami ng kalakasan upang mai-apply ito sa aming pamumuhay araw-araw. Muli, salamat po, Panginoon. Ito po yung galing ng kalanti. Dito tayo. Muli, salamat po, Panginoon, sa mga sandaling ito. And patuloy mo po kaming ingatan sa aming mga trabaho, sa aming mga tahanan. Ganon din po ang aming mga mahal sa buhay. At ito'y dinadalangin po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Thank you po ulit, mga kapatid. Thank you po. God bless po. God Thank bless. you. God bless po Thank sa you po. lahat. See you until next Thank you Friday. po. God bless. God bless po. God bless. Happy birthday po. mga kapatid. Birthday po, Arlan. Happy birthday. Tita Joy! Hindi kami nabata ni Kuya Simon. Hello po. Carol. Ingat po mga Tita kapatid. Ay, dahil si Ate Jean may camera. God bless po. God Ingat. bless po. Ito na. Jessie. Pasensya po sa mga hindi ko Night po. napapatog. Good night. Good night. God bless everyone. Night, night. God bless.